Ayan. Happy Monday, everyone. Happy Monday, Tutor Wendy. Happy Happy Monday, Tutor Eric. Monday sa ating Welcome mga po ulit. learners, sa ating mga parents, at sa ating mga teachers. Happy Monday po sa ating lahat. Ayan. Good afternoon po. I am once again Tutor Eric na nagsasabing learning biology is fun and terrific. And I am your tutor, Wendy, and I believe that general biology will come in handy. Ayan. So, kamusta ka naman, Tutor Wendy? Ako, Tutor Eric, okay naman. Ngayong weekend, medyo busy kahit weekend. At saka medyo nangamba at dahil meron na naman tayong bagyo, maulan-ulan na naman. Pero nawa ay maituloy natin itong ating session for this afternoon na walang aberyang mangyayari. Ayan, kaya Kamusta ka, naman, Tutor Eric? together, let us explore life. Ayan, dito sa ating tutorial ng General Biology. And of course, ako din naman ay medyo hindi naging okay nung mga nakaraan dahil yun nga, merong mga ilang gawain din at saka medyo kinakabahan pa rin. And ngayon naman ay okay naman na ako, Ma'am Tutor Kaya-kaya mo yan, Wendy. Tutor Eric. Kaya-kaya mo yan. Ayan. Kaya-kaya yan ni Tutor Eric. So, Tutor Eric, ngayon ay tayo ay nasa quarter 1, week 4 na. Bilis ng Week panahon, di 4. ba? Unang Yes, kalahati nagbabalik na tayo. kagad ng quarter. Yes. So, ang ating topic for this week is cell division and diseases from cell malfunction. Okay, so pero bago tayo magsimula, Tutor Eric, uli, ako si Tutor Wendy, kasama si Tutor Eric, at si Tutor Tony ang magiging gabay ninyo sa General Biology 1 tuwing Monday po yan 4:40 to 5:20 po ng hapon. Okay, so Tutor Eric, meron napaka-special na celebration tayo. Actually, ano na to Yes. month-long celebration na magko-culminating na ngayong October 5. So kung hindi pa ninyo nababati ang inyong mga teacher, batiin natin sila ng National Happy Teachers Day. Ayan, batiin po natin ang ating mga guro. Ay, bukas na pala yan, no, Tutor Wendy? Oo, no? So culminating na sir yung ating month-long celebration. Ayan. So, Happy Teacher's Day sa aking mga kaguro mula sa Yeah. Caloocan City Science High School, especially sa aming school head na si Dr. Jocelyn Alinyab at sa aking mentor na master teacher si Ma'am Suzette Dizon. Happy Teacher's Day po sa ating lahat, Teachers mga Day kaguro ko sa po. Kalsay. Okay, ganun din Ayan. naman po, binabati ko ng Happy Teachers Day ang aking mga kasamahan sa Tansa National Trade School Annex. Lalong-lalo na po sa aming napaka-supportive na principal, si Dr. Rolando P. Dilidili at sa aming OIC, Sir BNJ Brasa. Happy Teachers Day po sa lahat. Saludo po kami sa ginagawa niyong pagsisikap ngayong panahon ng pandemya. Ang aming panalangin ay maging ligtas po tayo sa ating pagtupad sa ating tungkulin. So, Happy Teacher's Day Ayan. po sa lahat. Okay, Happy so Teacher's Day magsimulan po po, sa mga magsisimula na ko-teachers po mo, tayo. Ma'am Wendy. Yes po, sa ano rin, mga co-teachers mo, Tutor Eric, Happy Teacher's Day po. And kamusta naman sa ating mga viewers, yung ating mga suki na G12 Andromeda ng Davao Yes. City, ng Daniel R. Aguinaldo National High School, Davao City. Kamusta po kayo? Sana ngayong hapon na to, samahan niyo ulit kami hanggang matapos ang ating session at marami kayong matutunan sa amin. So before we start, ready your pens and papers so you can jot down notes, listen, learn, and participate. So pwede po kayo mag-like at pwedeng-pwede nyo i-share itong ating session para mas marami tayong maabot. And you can also participate in our activities by using the comment box. And lastly po, ang paalala is respect one another. So be kind po sa ating mga comments, sa ating mga tutors at sa ating mga kapwa estudyante. Po? Ayan. So ano ba ang competencies natin ngayon, Tutor Wendy? So, ang ating lesson for today will be guided by our learning competencies. So, number 1 is to describe the stages of mitosis and meiosis given that 2n is equal to 6. So, medyo magpo-compute tayo ng mga number of chromosomes ba dito, Tutor Eric? Okay, and then Ayan, number slight 2, lang naman. slight lang naman. Yan, Number 2, explain the significance or applications of mitosis and meiosis.
And lastly is to identify disorders and diseases that result from the malfunction of the cell during the cell cycle. So parang ano Ayan. siya, it's a continuation, no? Konting recap lang, Tutor Eric. So last week, we studied about the cell cycle, which is a series of events that takes place as the cell continuously grows and develop. And meron siyang dalawang major phase, the interphase and the M phase or the mitotic phase. So under the interphase, tinuro yan sa atin ni Tutor Eric. We have the GAF1 phase, the synthesis phase kung saan nagre-replicate ang DNA, and the GAF2 phase. So yung GAF phases, dyan nagre-ready yung cell. And then we have the mitotic phase. Under niya ang prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So this week, further i-explore natin itong ating cell cycle. Tutor Eric. Ayan. And particularly, ang ating ifo-focus ay ang ating M-phase. So, tignan natin yung mga kuko natin, no? Yung kuko natin at saka yung ating mga buhok. So, napapansin niyo ba, kada pinuputol natin yung mga buhok natin kapag tayo yung nagpapagupit, eventually, yaan ay humahaba din ulit. At kahit yung mga kuko natin, tignan niyo yung kuko ninyo ngayon, kapag yan ay masyadong mahaba, it means na oras na para gupit. At kahit Kakagupit igupitin ko nga natin lang siya, kanina, Tutor Eric. Kakagupit ko ako lang. ako po need ko pong mag-trim ng aking nails. At yung ating nails, ayan, kahit kayan ay putulin natin mamaya, ay hahaba din siya ulit. Ayan. And tignan din natin yung ibang parts din ng ating katawan, no? Bukod sa ating hair at bukod sa ating nails, meron pa tayong mga parts ng ating katawan na nag-undergo ng cell division kaya humahaba or nagre-regenerate. That is our skin na makikita natin dito sa ating slide, sa ating susunod, no? Dito sa ating sumunod na slide. Ayan. And of course, ang ating organization of life, kung mababalikan natin ang ating grade 7 na lesson, ayan, ang organization of life, mag-uumpisa siya doon sa ating cells, mag-aggregate into tissues, organ, and into higher or more complex levels of organization. And that is still because of our cell division. Ayan. And ayan, kagaya noong ating next natin, meron ang ating ding cell division, too much cell division or kung masyadong nagdi-divide ang ating cells or sobra-sobra ang kanyang pagdi-divide or ito the point na uncontrollable na siya, it is often associated dito sa ating sakit na cancer. Okay, although cancer ay maaari siyang matrigger by environment o kaya ito ay hereditary o kaya naman kapag hindi maayos yung ating P53 gene or yung ating nagmalfunction sa interface, maaari tayong magkaroon ng cancers. Ayan, it can result to this too much cell division. So kanina pa tayo nag-uusap ng tungkol sa cell division, no, Tutor Wendy? Ano nga ba yung ibig sating sabihin ng cell division? So cell division, it is the process na kung saan yung ating mga cells ay nagre-reproduce. So yung ating cell division mula sa isang parent cell ay magdi-divide siya into two daughter cells at least in mitosis. Sa meiosis, of course, ilang daughter cells ang mapoproduce natin pag nakita natin mamaya, 4 na daughter cells siya. So, yaman din lamang na pinag-uusapan natin ang mitosis at meiosis, i-differentiate na natin siya. Mitosis, this is the cell division na nangyayari sa ating somatic cells or yung tinatawag natin na body cells. Ano yung ating body cells? Lahat ng cells sa ating katawan except sa ating gametes or yung sa ating sperm and egg. Okay? And ang meiosis naman natin, this is the cell division for our gametes or yung sa ating sperm and egg. So, ayan. So, isa-isahin natin, no? And of course, magto-throwback tayo ng mga stages ng mitosis na pinag-aralan natin noong grade 8. Ayan. So, umpisahan na natin. So, which of the following events occur during prophase, learners? Is it A, chromosomes align at the equatorial plate? B, the cohesin at the centromere disappears and sister chromatids separate? C, chromatids reach poles, nucleolus reappears, nuclear envelope forms, and cytokinesis follow. Or letter D,
nuclear envelope disintegrates, chromosome condense, and mitotic spindle attached to the chromosomes. Alin kaya dyan yung events na nangyayari sa ating prophase? Ayan, Ayan, sa which ating of mga those viewers, events? meron na agad challenge sa atin si Tutor Eric. Throwback daw kasi napag-aralan na. Ayan, Tutor Eric, may nakikita na po akong sumasagot. Elena, D. Patrick, D. Si Arcane, Yes. D. Ito yung ating mga suki Almarie, D. Charles, Eddie, Nicole, lahat sila. Tutor Eric, ang sagot nila ay D. Tama po kaya yung D? Ayan, tingnan natin ngayon at ang sagot ay yes, letter D sa ating sa ating prophase ng ating cell division right after nung interphase ng ating cell cycle. Kung babalikan natin, papasok na tayo sa M phase at ang unang step is yung ating prophase na kung saan nagdi-disintegrate yung ating nuclear envelope or yung ating nuclear membrane, nagko-condense ang ating chromosomes at yung ating mitotic spindle na napoproduce mula doon sa ating centrosomes, kung babalikan natin, noong lesson ni Ma'am Wendy noong week 1, ay mag-a-attach na siya yung spindles natin doon sa ating chromosome. So, isa-isahin natin, no? Let us detail una yung ating chromosome condensation. So, ano nga ba yung sinasabing chromosome condensation? So, kung natatandaan ninyo, ang ating nucleus ng ating cell ay nagha-house siya ng importanteng material sa ating katawan, which sa ating cell, which is yung ating DNA. So DNA, ayan ay yung naglalaman ng ating genetic material. So nagde-determine yan ng ating mga characteristics and others. Ayan, dahil masyadong mahaba ang ating DNA at masyadong marami, kinakailangan na meron tayong tinatawag na proteins o yung ating histones na kung saan magra-wrap around yung ating DNA. So para siyang hair clip ng buhok, no? So ayan, so yung ating DNA mag-a-attach diyan sa ating histones at ang tawag niya sa kanya ngayon ay tinatawag natin na nucleosome. Ayan, at yung ating nucleosome kapag yaan ay nag-twist pa or yaan ay nag-condense pa or ang tawag natin na nag-condense, mas umikot pa siya, okay, nagiging nagiging chromatin. Okay? So yan yung ating chromatin na tinatawag. Ang ating DNA sa loob ng ating nucleus ay nasa chromatin na stage siya. Hindi siya yung basta DNA na nakakalat. Now, once na mag-enter tayo ngayon ng ating S phase or ating synthesis, itong ating DNA ngayon ay magduduplicate. Kaya kung makikita nyo dyan sa number 4, parang pa-X na yung ating chromatin, no? So, yan yung itsura ng ating chromatin after ng ating S phase kasi nag-duplicate na siya or gumawa na ng sariling copy yung ating DNA. Now, once na mag-enter tayo sa ating prophase, ang ating chromatin na yan na duplicated ay further na magpo-coil around. Okay? At makakabuo tayo nung tinatawag natin na chromosomes. Okay? Na duplicated. Under the microscope, di ba, Tutor Eric, yung chromosome, makikita na siya under the microscope. Yes, under high magnifications. Yes, now, ayan, bukod sa ating, bago tayo mag-proceed dun sa ibang characteristics ng ating prophase, okay, i-differentiate lang natin, ano ba yung pinagkaiba ng chromosome sa chromatid? Diba? Parang nakakalito ito nung high school ako, nalilito din ako dito kahit nung nag-college ako, nalilito din ako dito, Tutor Wendy. So chromosome, pag sinabi natin chromosome, it's an organized package of DNA. So basically, yung ating DNA ay narap around na sa ating histones. So yung ating DNA mula doon sa stage niya nang siya ay naging nucleosome, ayan, yan hanggang doon sa metaphase chromosome na phase niya, yan ay chromosome ang tawag sa kanya. Okay, doon naman sa ating prokaryotes, ang pagko-condense ng ating DNA ay until doon sa tinatawag natin na nucleosome or tsaka mag-form siya ng solenoid na tinatawag. Okay, so ano naman yung chromatid? Okay, Sir Tutor Eric. Chromatid, ito yung isa doon sa mga subunit ng ating replicated na chromosome. Kung makikita natin diyan, meron tayong isang pahaba diyan, yung isang portion ng ating chromosome, 'di ba? Nasa gitna yung centromere, yung taas at baba niya. Ayan, yung isang strand na yan ay isang
yan ay isang chromatid at ang bilang sa kanya ay isang chromosome. Ngayon, yung isa na yan, kung makikita natin, duplicated siya, dalawa yung chromatid, pero ang bilang pa rin sa kanya ay ilan? Ilan ang bilang pa rin sa kanya? Ilang chromosome iyan, Tutor Wendy? Isa lang ba yan, Tutor Eric? Yes, isa lang din po yan bilang dyan sa ating chromosome na yan. Bakit ganyan? Kasi nag-duplicate lang naman yung ating DNA. So, ang bilang pa rin sa kanya ay isa. Other reference, kagaya ng Amoeba Sisters, kapag kung nanonood kayo noon, ang sinasabi nila, ang tendency kasi natin ay bumilang doon sa may centromere, kaya isa. Kaya ang sinasabi nila. Well, anyway, kung ano man yung pagbibilang natin, basta ang whether yaan ay isang chromatid or kasama niya yung kanyang sister chromatid, yaan ay ang bilang sa kanya isang chromosome. Okay. Clear yun, Tutor Eric. Ayan, so clear daw. At yan nga, sinabi natin kanina, yung formation natin ng spindle fiber. Maraming nangyayari sa prophase. Ayan, ang turo nga sa atin ni Tutor Wendy noong week 1, ayan, ang centrosomes natin ang pinanggagalingan or doon nagfo-form yung ating spindle fibers. So, ayan, yung ating spindle fibers sa ating animals, yung ating centrosome sa ating animal cells, mag-move siya doon sa polar ends or doon sa dulot-dulo ng ating animal cell at doon magbubuo yung ating spindle fibers na eventually ay mag-a-attach sa ating chromosomes. Pero di ba, Tutor Wendy, yan, sinabi mo din noong week 1 na ang plants ay wala siyang centrosomes, wala siyang centrioles. So, paano naman kaya? Pag nagdi-divide siya. Ayan, ang ating plants ay may kakayahan siya nung tinatawag natin na magkaroon ng self-organization na tinatawag. So yung ating ating mga spindle fibers, kaya niyang i-organize yung sarili niya with the help noong mga proteins na nandoon sa ating plant cells. And kung makikita natin diyan yung nasa unang picture dun sa ibaba ng ating plant cell, meron siyang nakalinyang ganyan. Ang tawag sa kanya ay pre-prophase band. Ang pre-prophase band, ayaan ay mga microtubule at ang purpose niya ay magbigay ng orientation na, oy, dito ang pwesto ng ating pagpo-form ng ating spindle fiber. So siya yung nagde-determine na, etong magkabilang dulo ang ating opposite poles at doon mag-organize ang ating spindle fibers. Okay po ba, Tutor Wendy? Okay. Clear naman po. Opo. Next tayo, Tutor Eric. At next na tayo. Ayan, ano namang event ang nangyayari sa metaphase? Ayan, is it A, nag-a-align yung chromosomes natin sa equatorial plate? B, yung cohesin natin sa centromere ay nag-disappear at naghihiwalay ang ating sister chromatids? Or letter C, yung ating chromatids ay nagre-reach na doon sa poles or nagre-reappear na yung ating nucleolus, nuclear envelope at cytokinesis ay susunod. Syempre, yung letter D, yan ay prophase kanina. So, alin kaya? A, B, or C? Okay, so titingnan ulit natin, Tutor Eric, sa ating comment section. So, ayan, Jumuel, sabi ni Elena, no? Number 2, A. Corinne, A. Patrick, Alessandra, Carl, Brian, Eddie John, Kendrick, so Nicole, A po ang kanilang sagot. Tama kaya ang kanilang sagot, Tutor Eric? Ayan. At syempre, ang sagot dyan ay letter A. Ano ang clue para madali nating tandaan? Letter M, which stands for middle or nasa gitna. Yung chromosomes natin ay mag-a-align sa ating equatorial plate. So yung susunod na slide natin, makikita natin kung paano nag-a-align yung ating mga chromosomes. Okay, so ayan. Kung makikita ninyo, ayan, yung ating spindle fibers na nag-o-originate doon sa ating centrioles or doon sa ating centrosomes, doon sa may animal cell, ito ay nag-elongate at kumakabit siya doon sa ating chromosomes until such time na mapwesto doon sa gitna yung ating chromosomes. Okay? So naka-align na siya diyan sa ating metaphase plate or equatorial plate na tinatawag. That is, bakit sa gitna? That is to ensure na
pantay yung amount ng cytoplasm na mapupunta doon sa ating daughter cells at saka para pantay yung pagkakahati ng ating chromosomes. Pero kung sa mga sa mga higher na biology, yung ating egg cell ay exemption dito. Okay po. So tingnan na natin ang susunod na phase, no? Clear na kaya, Shooter Wendy? Ayan. So, which event occurred during anaphase? So, another question po para sa ating mga students. Mukhang alam na alam Ayan. naman nila, Eric. So, A, Ayan, kasi ang chromosomes pagbibilitan na lang natin. B, cohesin at the centromere disappears and sister chromatids separates. C, chromatids reach the poles. Nucleolus reappears. Nuclear envelope forms and cytokinesis follow. And D, nuclear envelope disintegrates, chromosomes condense, and mitotic spindle attached to the chromosome. Mabilis na to, no, Dr. Eric? Kasi ang pagpipilian na lang, napili na kanina yung sa prophase and metaphase. So, Dr. Eric, sabi ni Novalisa, ay, nagsagot sa A daw sa kanya. Si Jamsi B, Danver B, Shena May B, Drew Avinash B, Mark Allen B, Rachel Ann B, Samantha Nicole B. So, halos lahat sila ay B ang kanilang sinagot, Tutor Eric. Okay, so tama Ayan, po at kaya? ang tamang sagot ay letter B. Siyempre, yung kanina, na-align na doon sa gitna yung ating chromosomes. What's next ay maghihiwalay na yung ating sister chromatids. So, tignan natin no, kung ano yung nangyayari dyan sa ating anaphase. Ang ating sister chromatids, di ba, doon sa ating discussion kanina, yung gitna niya, yung centromere na tinatawag, meron niyang cohesins na tinatawag, which is, that is the protein na nagdidikit doon sa ating sister chromatids. Kapag anaphase na at na-check na doon sa ating cell cycle, sa ating M checkpoint na, nasa gitna na yung ating chromosomes at magkabilaan na yung naka-attach na spindle fiber sa kanya sa metaphase, then magsisignal na ma-disintegrate yung ating cohesins at maghiwalay yung ating sister chromatids sa anaphase. Ayan, ang clue dyan ay letter A. Ayan, anaphase meaning yung A, away. Ayan, Away. sister chromatids move away from each other. So, parang nag-shorten yung mga spindle fibers, no, Tutor Eric? Hinihila niya sa opposite ends. Poles. Tama yun, Tutor Wendy. Yung ating spindle fibers ay nag-shorten, kaya nagkokos siya ng parang naghihila na force. Naghihila niya. Okay. Okay, so next phase na tayo, last. Ayan, during, anong naman ang nangyayari sa telophase? A, kaya, nag-a-align yung chromosome sa equatorial plate. B, naghihiwalay yung sister chromatids. C, yung chromatids ay nakakarating na doon sa poles, nawawala yung nucleolus. Nagpo-form na ulit yung nuclear envelope na nawala kanina at saka sumusunod yung ating cytokinesis or letter D. Ayan, yung ating nuclear envelope ay nagdi-disintegrate. Ayan, nagko-condense yung chromosome at saka yung mitotic spindle ay nag-a-attach sa chromosomes. At may sagot na sila ulit. Very active ang ating learners. Wala na daw ibang choice to, Tutor Eric. So, basa ulit tayo ng kanilang mga sagot. Sana may mabanggit tayong bagong name. Rachel Ann, C. Kier, C. Christine, C. Aliyah, C. Natasha, C. Jemuel, C. So, halos C naman po lahat ang kanilang sagot, Tutor Eric. Kasi ang tamang sagot ay, of course, letter C. Letter C. Ayan, of course, di ba nahila na kanina yung ating chromosomes towards doon sa pole, doon sa may anaphase, naghiwalay si sister chromatids. Kapag nakarating na siya doon sa opposite poles ng ating cell, ayan, magre-reappear na yung ating nuclear envelope at babalik na sa pagiging chromatin yung ating chromosomes na nag-coil kanina. Ayan, so ang interesting dito, magkaiba ang itsura at yung ating mechanism ng telophase sa ating animal cell at saka sa ating plant cell. Sa ating animal cell, ayan, meron tayong tinatawag na cleavage furrow. So yung ating actin o yung ating mga microfilaments dyan ay nandyan sa gitna ng ating
ng ating cell na nagdi-divide at yan ay magko-contract. Kaya meron siyang tinatawag na contractile ring. So mula sa labas, magko-contract yung ating cell membrane, yung ating cell membrane hanggang sa magsara siya at mahati. Ma-separate yung ating dalawang animal cells. Okay po yun, no, Tutor Wendy? Opo. Ayan, at yung ating namang Tutor. at syempre, ano naman yung pinagkaiba nung sa ating plant cells? Yung sa ating plant cells, yun namang ating Golgi vesicles, ayan, yung di ba binanggit din ito ni Tutor Wendy noong ating week 1, itong Golgi vesicles. Bukod sa pagta-transport ng mga materials, meron ding role yung ating Golgi vesicles na kung saan yung Golgi vesicles natin ay mapupunta dyan sa ating gitna, dyan sa ating equatorial plate at magdidikit-dikit sila hanggang sa makabuo sila ng ating tinatawag na cell plate. Ano yung laman ng Golgi vesicles? Meron itong laman na cellulose, which is yung material ng ating cell wall. At ayan, tsaka siya hihiwalay. So in terms ng direction, yung ating animal cells, ang kanyang cytokinesis ay papaloob. Yung ating namang plant cells ay papalabas naman yung yung paghihiwalay nila or yung ating cytokinesis. Malinaw kaya ito? Tingin ko naman, Tutor, kasi kahit yung mga initial na tanong natin ay nasasagot ng ating mga students. Ayan. So, move on na tayo. Ayan. So, ngayon naman ang tanong natin ay given na ang number ng ating chromosome sa ating parent cell ay 6, ayan, how many chromosomes naman ang matitira after ng telophase? Naku, ito na ba yung math computation, Tutor Eric? Yes. ang tandaan lang natin dito ang naghihiwalay ay yung ating sister chromatids. So paano natin bibilangin ng sister chromatids? Ano ang bilang sa kanya as a chromosome? So ano kaya ito? How many chromosomes ang may iwan after ng telophase ng ating mitosis? Tingnan natin kung may sumasagot sa ating mga students. Okay. Ayan, may sumagot, Tutor Eric. Sabi ni Elena, si Elena lagi siyang siya lagi ang number 1 sa pagsagot. Mukhang meron na tayong student of the week, no? Best student. 6 daw po, sabi ni Patrick James. 6 din po. Carl Bryan, 6. Yan po, 6 daw po. Kier, 6. Arcane, 6. Glidel, Hezekiah, Shena May, 6 daw po ang chromosomes at the end of telophase, Tutor Eric. Yes, at ang ating tamang sagot ay ilan? 6. Ayan, nagets nila na ang bilang sa ating isang chromatid ay bibilangin natin siya as 1 chromosome. At ang nag-separate kanina, yan nga sa ating mitosis, ang nagse-separate sa kanya kapag anaphase ay sister chromatids. Okay, so tama. Ang number of chromosomes natin ay nare-retain into 6. Ngayon naman, ang i-discuss naman natin ay ang ating meiosis. So medyo bibilisan natin kasi medyo limited na yung time natin, no? So ang mahalaga dito sa ating mitosis and meiosis, alam natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. So kagaya ng sinabi natin kanina sa umpisa, saan nangyayari ang ating mitosis? Nangyayari ito doon sa ating somatic cells or doon sa ating body cells. Ang meiosis naman ay nagaganap sa ating gametes or doon sa ating sperm at saka doon sa ating egg kapag sila ay nagde-develop. Okay? Tapos ang ating chromosome, ang ating mga number of chromosomes after ng division, kapag mitosis, ito ay maintained. Kung nag-umpisa siya as diploid, yung ating 2N kanina, ayan, hanggang sa matapos ay 2N pa rin ang kanyang number. So kung ano yung number ng chromosome sa umpisa, kapag sa mitosis, ganoon siya after ng mitosis. Okay, kasi ang aim natin sa mitosis ay yung makagawa ng kaparehong cell, yung ating body cells. Okay, tayo doon. At sa meiosis naman, ang ating number ng chromosomes ay nahahati or it is reduced to the haploid number or kalahati ng bilang ng ating chromosomes mula doon sa parent cell. So halimbawa, nagkaroon tayo ng yung ating cells,
yung ating eggs, no, yaan ay nag-undergo ng meiosis or ng ating cell division. Kung yaan nung una ay 2N, and after na ma-complete yung ating meiosis, ang number na lang ng kanyang chromosomes ay kalahati. Ganun din naman sa atin boys, ang ating sperm kapag yaan ay nagdi-divide mula doon sa una hanggang sa makapag-produce tayo ng sperm, ang number niyan ay mare-reduce into the haploid number. Bakit? Bakit kinakailangang mahatid doon sa may haploid number? Kasi 'di ba, tatandaan natin ang ating ano ang functions ng ating gametes, yan ay magmi-meet para makabuo tayo ng zygote or ng ating offspring. So, kung ating excuse me, kung ang ating egg cell ay merong haploid number at yung ating sperm cell naman ay may haploid number ng chromosome, kapag yaan ay nagsama, sila ay nagsama sa fertilization, ang number na mabubuo niya ay isang diploid na organism or doon siya sa may 2N. So basically, yung ating chromosomes, kalahati galing sa nanay, kalahati galing sa tatay. Okay? So sana nagegets yun, no? Ayan. Next naman natin, Shooter Wendy, major stages. Ayan, ilan ang major stages ng mitosis? Isa lang, yung PMAT. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Yun namang ating meiosis, meron siyang meiosis 1 at meron siyang meiosis 2. So, dalawang beses divide. Yes, dalawang beses na magdi-divide. At of course, additional na information, ang tawag sa ating meiosis 1 ay reduction division kasi doon na after ng meiosis 1 ay kalahati na yung number ng ating chromosomes. Yung ating namang nagiging haploid. Yung ating namang meiosis 2, ang tawag din sa kanya ay equation division or division stage. Ayan, kasi magpo-proceed na lang siya doon sa ating usual na meiosis. At this time, yung naiiwan natin na chromosome na sister chromatids ang maghihiwalay. Next, synapses and crossing over. Ayan, so synapses, i-discuss natin yan in detail mamaya, pero yan ay wala sa mitosis, sa meiosis ay meron. Okay, again, synapses and crossing over, wala sa mitosis, sa meiosis meron. Okay naman. At ang last natin, last two natin, ano ang nagsa-separate during anaphase? Sa mitosis, ang naghihiwalay ay sister chromatids kapag anaphase. Kapag naman meiosis, okay, tanungin natin kung anong pang ilang anaphase. So, kung anaphase 1, ang naghihiwalay ay homologous chromosomes or yung chromosomes natin na pareho ang yung ating genetic information at position ng centromere. Yun ang naghihiwalay sa ating anaphase during anaphase 1. At yan, correction, anaphase 2, ang naghihiwalay ay sister chromatids. Again, sa anaphase 2, ang naghihiwalay ay sister chromatids. Okay? At sinabi natin kanina, ang number ng daughter cells ng mitosis ay 2 at sa ating meiosis ay 4. So, next tayo. Ano ang magiging detail na lang natin is yung ating prophase 1 kasi yan lang yung naiiba. Sa ating prophase 1, meron tayong tinatawag na pairing of homologous chromosomes. So sa ating mga tao, tayo ay may 46 na chromosomes at yung bawat isa doon ay merong kapares na tinatawag or yung tinatawag natin na homologous chromosomes. Pag sinabi natin homologous chromosomes, pareho ng genetic information, pareho ng position ng genes, pareho ng length at pareho ng location ng centromere. Ang nangyayari ay nagkakaroon ng crossing over and recombination. Sa crossing over, yung ating homologous chromosomes ay nagpapares at kapag sila ay nagpares at sila ay nagkadikit, sila ay mag-exchange ng chromosomal materials or yung ating genes dito sa ating dalawang chromosomes. Kung titignan natin yung picture, yung ating blue ay puro dominant, yung gene na nasa kanya, at yung ating red ay puro recessive yung nasa kanya doon sa parehong sister chromatids. Ayan, after ng crossing over, nagkaroon tayo ng recombinant na chromatids na kung saan yung isa, nakikita ninyo, meron siya nung red or meron siya noong ating recessive na chromosome doon sa ating gene na C
At yung isa naman natin ay nagkaroon siya ng dominant na gene para doon sa ating letter C. So I hope na malinaw yan sa atin, no? Crossing over and recombination. Okay. And the usual ay meiosis ang ating magsa-separate. So tingnan natin, i-track natin ang number ng chromosomes doon sa may parent cell. So again, sa may prophase, nagkaroon ng pairing ng homologous chromosomes. At dahil nag-pair yung homologous chromosomes after ng ating anaphase 1, ang maghihiwalay ay yung ating homologous chromosome. So ang mangyayari, from 2n natin kanina na equals to 4, after ng ating meiosis 1, ang maiiwan na lang sa kanya ay N na lang or dalawang chromosomes. Kasi yung kaninang chromosomes natin na homologous na nag-pair, naghiwalay na sila ngayon. Okay? And pagdating naman ng ating cell division na yung ating meiosis 2, the usual na lang siya na stages ng meiosis 2, but this time, ang maghahati naman ay yung ating sister chromatids. So check natin, no, kung natatrack pa nila yung bilang ng chromosomes. Ayan, check natin. Given na ang number ng chromosomes natin doon sa may parent cell ay 2n kanina, how many chromosomes naman ang maiiwan sa ating daughter cells after telophase 1? Okay. So tandaan nila again, meiosis to, Tutor Eric, di ba? This is meiosis. Kaya meron ang naghiwalay ay homologous chromosomes. Yes, okay, so Tutor Wendy. Anong sagot sa ating mga viewers, sa ating mga students? Ano kaya ang kanilang sagot? Ayan, at syempre tatandaan din natin ha. Ayan, ang ating meiosis 1, yung mga may 1-1 na yan ay reduction division. Oo. So ilan? Again, reduction, mga anak ha, yung term na reduction, reduce. So, di ba? At tignan natin na end of telophase 1. Ibig sabihin, natapos na yung ating meiosis 1. Ilan kaya? Yes. Nako, nakakakita ako ng mga sagot. Pero parang hindi naman reduction ang nagiging sagot ng ating mga estudyante. Remember, ito ay meiosis. Ayan. So, according to Eric Garay, nako, talaga naman, 3 daw. 3 chromosomes. Ilan na ba yan, Tutor Wendy? Ayan. Kasi sabi mo, Tutor Eric, reduction eh. So, sabi ni Almarie, di 3. Kasi di ba, haploid, naging half na lang daw. Sabi ni Sikaya, 3. Sabi ni Mark Allen, 3. So, ang tamang sagot, Tutor Eric, ay? 3. Ayan. End na nga ng telophase, natapos na yung ating meiosis 1. So, ang ating chromosome mula doon sa 2N ay na-reduce siya doon sa N or naging haploid. Yun. Ayan. So from diploid to haploid. Kaya parang na-reduce into half. Diba, Tutor Eric? Yun ang kanilang tatandaan para hindi sila malilito. Okay. Ayun. So, again, ayan ha, so tandaan yung kanina na ang naghiwalay ay homologous chromosome. So ibig sabihin, dalawang magkaibang chromosome yon, pareho lang ng characteristics. Okay, so ano naman tayo, meiosis 2, given na ang number kanina nung parent cell natin ay 2n ulit, 6. Yung diploid number niya ay 6. How many chromosomes ang maiiwan sa mga daughter cells after ng telophase 2? Okay. Ayan, sumasagot na sila ulit, Tutor Wendy, no? Yes, Tutor. Ay bumabawi sila. Kaya nga. So, ang sagot naman nila ngayon, sir, ay 3. So, after ng telophase 1, may tatlo na lang, di ba, Tutor Eric? So, after ng telophase 2, ang sabi ng ating mga estudyante ay Natasha 3, Elena 3, Kier 3, Kendrick 3, Shena May 3, Almarie 3, puro 3 ang kanilang sagot. Wala pong sumagot, Tutor Eric, ng 1.5. Ayan. Ayan nga, sabi nga, ayan ay division stage or equation division. Ayan. So, ang naghihiwalay ay sister chromatids. Okay, kaya mare-retain yung number na 3. Yes, na-reduce na siya kanina. Yes. Yes okay. po. So, baka po ayaw nila nung may 1.5. Sabi nila hindi yan pwede. Oo, hindi pwedeng kalahati yung chromosome. Ayan. So, ayan, discuss na lang natin ito ng mabilis. Changes in chromosome number. May mga pagkakataon na hindi maayos yung pagkakahiwalay natin ng ating chromosomes.
So kung ito ay nangyari doon sa meiosis, halimbawa, kung halimbawa doon pa lang doon sa anaphase 1, hindi na maayos yung pagkakahiwalay ng ating homologous chromosomes, yung isa, halimbawa, ito ay 2n is equal to 4, yung isang cell natin, ang maiiwan sa kanya ay 3 na chromosomes at doon sa isa naman natin ay isang chromosome lang after ng meiosis 1. So makikita ninyo, magkaiba yung magiging daughter cells nila after yung isa, ayan, n+1 or may dagdag na isa, at yung isa naman ay n-1 or nabawasan ng isang chromosome. And of course, meron yang effect later. So kapag ganyan, hindi ayos yung pagkakahati either in meiosis 1 or yung anaphase natin during meiosis 2, ayan, nagkakaroon tayo ng changes sa chromosome number. So ano yung mga changes Parang may natin nito chromosome number, no? Ano ang mangyayari? Alalahanin natin, these are gametes. So kung merong sobra or merong kulang sa ating chromosomes ng ating gametes, kapag yan ay nagkaroon ng pair or na-fertilize ang gametes natin na yan at nakabuo ng zygote, iba din yung number ng ating chromosomes ng ating individual. So we have the trisomy and monosomy. These are the usual common na ating changes ng chromosome number. Trisomy, ang chromosome number natin is 2n+1. So ang mga common na examples niya ay yung Patos syndrome, Edward syndrome, at saka yung ating Down syndrome. So instead na dalawang chromosome lang doon sa doon sa pair, nagiging tatlo sila, kaya trisomy. Okay, kapag So, naman ating monosomy, Eric, excess. Okay. yes, excess yung isang chromosome. Monosomy naman kulang ng isang chromosome, 2n-1. So ito ang pinaka-common sa ating mga tao, monosomy X or yung wala siya nung isa pang X chromosome natin or Y chromosome, kaya ang tawag sa kanya ay monosomy X. Okay, this is also known as the Turner syndrome. Okay. So ayan, assessment na tayo. Okay, Tutor Eric, ako na ba sa assessment? Yes po, tutor. So for our first question, which is not true about meiosis? A, it occurs in somatic cells. B, has synapses and crossing over. C, sister chromatids separate in anaphase 2. Or D, chromosomes are reduced to half after meiosis 1. So mga anak, ano ba yung natatandaan niyo sa tinuro ni Tutor Eric about meiosis? Which of this is not true? So tignan po natin. Okay, so according to Elena, napakabilis talaga sumagot. A, Danver A, Carl Bryan A, Glidel A, Hezekiah A, Almarie A, Patrick A. So lahat sila, Tutor Eric, ang sagot ay A. So ang tama ay A. Letter A. Because ito occurs in somatic cells. Ay nangyayari sa mga gametes. So, mitosis ang somatic cells. So, for our second question, which feature of meiosis ensures that offspring will have a diploid number of chromosomes? So, A, it occurs in somatic cells. B, has synapses and crossing over. C, sister chromatids separate in anaphase 2. Or D, chromosomes are reduced to half after meiosis 1. Okay, so lagyan natin ng number ang ating mga sagot sa ating mga students para alam natin kung ano na ang inyong sinasagutan. So, feature daw ng meiosis to ensure offspring will have a diploid number. So, again, si Elena, sabi niya D. Carl Bryan, D. Arcane, D. Almarie. A ang sagot ni Almarie. Ano kaya ang tama? Nicole, D. Jamsi, D. Halos lahat sila, Tutor Eric, D ang kanilang sinasagot dito sa ating comment section. So, ang tamang sagot ay D. Letter D. From diploid to haploid, yung ating mga gametes or sex cells. Para pag nagkaroon lang ng union ng sex cells, magiging diploid ulit. Okay. So, last na. Last assessment question. Which organelle becomes a part of the cell plate in plant cells during telophase? So A, is it the Golgi body? B, the nucleolus? C, the mitochondria? Or D, the ribosomes?
So natandaan Mukhang medyo kaya nila. mahirap ito. Oo, kasi parang nag-focus tayo dun sa mga diploid, haploid. Natandaan kaya nila? So according to Elena, it is A, the Golgi body. According to Kier and Carl Bryan, A daw po. Jemuel, A. Aliyah, A. Almarie, A. Nicole, A. So, almost lahat sila, Tutor Eric, ang sagot ay A. And the correct answer is Letter definitely A. Gok A. So, tinagot na kaya Goljay ni body. Tutor Eric. Eh. Oo, nagiging part na siya nung cell. Cell plate. Okay, Okay, so that is portions ng ating Golgi body ay nagfo-form last. ng cell plate. Okay, so that is our last assessment question. Okay? So, for our words to ponder, sana nandito na si Tutor Tony. So, great things are not done by impulse but by a series of small things brought together. Sabi yan ng a very famous artist, a very famous painter, si Vincent van Gogh. So, parang sa buhay lang natin, if we want to achieve something, hindi pwedeng pabigla-bigla, di ba? So, small steps yan para makamit natin yung ating pinaka-goal. Parang sa cell cycle, di ba? May mga steps na kailangan kang pagdaanan para ma-achieve mo yung goal mo. At dahil dyan, gusto naming i-congratulate si Tutor Tony dahil sa mga steps na ginawa niya, no? So, congratulate natin si Tutor Tony for winning Outstanding Science Tutor. Itong ating ang Itulay Awards. Congratulations, Tutor Tony. Good afternoon Congrats po, Tutor po. Wendy and Tutor Eric. Nag-sink in na ba, Tutor Tony? Parang Miss Universe. Nag-sink in na po ba? Congrats, Tutor. Ayun po. Good afternoon po. Nabigla ako dun, Mama. First of all, Happy Teacher's Day, Tutor Wendy, tsaka Yes, Tutor Happy Eric. Teacher's And good afternoon Day. sa Happy ating Teacher's Day din po. mga loyalista ng Gen Bio 1 and all of Oo nga the po. other science subjects natin mula elementary hanggang senior high school. Good afternoon sa inyo. Happy Monday. And ayun po, so tama yung sinabi ni Tutor Wendy, no? So step by step, little by little, yung pangarap natin sa buhay. Kayo, mga senior high school learners, di ba? May tendency na magbago pa yan. And of course, ang key na ano lang naman dyan is, of course, the prayer. And of course, every time na magdadasal tayo, syempre, kailangan may hard work yan na kasama. Ayun. So, yung award is, of course, I would like to share the award, yung Outstanding Science Tutor Award sa lahat ng mga kapwa natin, Itulay tutors, no? Tutor Wendy, siya Tutor Eric. Kasi hindi naman talaga lahat matatawaran yung sacrifices ng bawat isa. At saka yung panahon na ginugugol sa paggawa ng mga PowerPoints para maging mas epektibo yung pag-deliver natin ng mga lessons. So, clap, clap, clap. Tsaka congratulations din sa bawat isa po sa atin. Ayan. So, yun po. And of course, ano po ba yung next natin, ma'am? Ayan. So, we value your feedback. You may scan the QR code shown on your screen right now and it will direct you sa ating tinyurl.com/itulay-feedback-form. Kung wala kayong QR code, you just type on your web browser tinyurl.com/itulay-feedback-form para at least you can send us your messages kung anong pwede natin improve. May gusto kayong may feature na estudyante or mga professionals na may kinalaman sa ating subject. So, pwede nyo kaming i-message dyan.